Alam ni Ming na ang taong ito ang namamahala kaya agad niyang sinabi na hindi siya ang unang umatake. Bumaling ang binata sa isang tao at nagtanong kung totoo ang sinabi ni Ming. Ang tinanong ay natigilan at hindi nang ahas magsinungaling, sunod-sunod na tumango at kinumpirmang ang taga Xiangyu Country ang unang umatake. Itinuro ng binata ang taga Xiangyu Country na nasabugan ng kamay at biglang nanigas ang katawan nito at sa hindi malamang dahilan ay agad itong namatay. Nakita ni Ming nang malinaw ang nangyari dahil 12 microscopikong karayom ang tumusok sa mga mahahalagang bahagi ng katawan nito at naging sanhi ng agarang kamatayan. Ang ganitong tahimik at walang babalang paraan ng pagpatay gamit ang maliliit na karayom ay labis na ikinagulat ni Ming. Napagtanto niyang bagaman hindi siya kayang saktan ng mga karayom na ito ay magiging mahirap pa rin itong harapin kaya kakailanganin niyang gamitin ang Golden Bell Cover o Iron Cloth Shirt upang hadlangan ang mga ito. Matapos patayin ng taga Xiangyu Country ay malamig na sinabi ng binata na dapat magsitino ang lahat dahil ito ang magiging halimbawa sa mga pasaway at masama niyang tiningnan si Ming bago tumalikod at umalis. Pagkaalis nito ay nagsalita ang mga nasa paligid na yun daw ang isang one-star disciple ng Star Cloud Sect at talagang may kapangyarihan. Nais malaman ni Ming kung gaano karami ang one-star disciples ng Star Cloud Sect at kung ano ang pinakamataas na star level dahil limitado lamang ang kanyang kaalaman tungkol dito. Dahil sa ipinakita niyang lakas at sa katotohanang may namatay na taga Xiangyu Country ay naging magalang sa kanya ang mga tao sa paligid at ayaw nilang magkaroon ng alitan sa kanya. Ipinaliwanag ng isa na bagaman napakalaki ng Star Cloud Sect ay hindi gaanong karami ang kanilang mga disciple. Bawat taon ay nagre-recruit ang Star Cloud Sect ng 10,000 bagong disciple mula sa iba't ibang malalaking mundo, ngunit ang 10,000 ito ay dadaan sa mahirap na pagsasanay at pagsubok at pagkatapos ng isang taon ay wala pang 10% ang mananatili. Nangangahulugan nitong wala pang 1,000 bagong disciple ang nadadagdag bawat taon. Kung ilan ang kabuuang bilang ng mga disciple ay isang lihim at walang nakakaalam mula sa labas. Ang mga disciple na nasa 3-star pataas ay mayroon ng mataas na posisyon. Ang mga 5-star disciple at pataas ay maaaring direktang maging elder ng sekta at maaari ring maglingkod sa iba't ibang bansa at dinastiya sa mataas na posisyon. Ang pinakamataas ay ang 10-star disciple na mas isang karangalan at titulo at sa buong Star Cloud Sect ay palaging 3 lamang ang may ganitong ranggo. Ang star level ng isang disciple ay nakabatay sa kanyang kakayahan at kontribusyon kaya kung mas malaki ang kontribusyon sa Star Cloud Sect ay mas mataas ang star level. Siyempre kung napakahina ng kakayahan ay mahirap magkaroon ng malaking kontribusyon kaya kadalasan ay magkatugma ang antas ng kakayahan at star level. Napaka-detalyado ng paliwanag ng tao at habang nakikinig si Ming ay binigyan niya ito ng ilang spirit fruits. Nang makita ang kabaitan ni Ming ay lalong naging masigla ang kausap at sinabing ang Star Cloud Sect ay isa sa iilang malalaking puwersa ng sangkatauhan at kung makakapasok sila rito ay magkakaroon sila ng walang hanggang kinabukasan. Pagkasabi nito ay sadyang ibinaba niya ang kanyang tinig na tila ibinubulong lamang kay Ming ngunit sapat na lakas upang marinig ng mga nasa paligid. Binanggit ng tao na may narinig daw ito na ang Star Cloud Sect ay may malakas na taga-suporta sa likod nito at ang taga-suportang ito ay isa sa 3 divine race. Nagulat si Ming at naisip na hindi ba't ang divine race ay patuloy na sumusupil sa sangkatauhan kaya bakit sila susuporta sa isang malaking puwersa. Ipinaliwanag ng tao na ang pisikal na katangian ng tao ay marahil ang pinakaperpekto sa lahat ng nilalang at may walang hanggang potensyal kaya minsan ay nakikipag-asawa ang divine race sa mga tao at nagkakaroon ng mga anak na kalahating tao at kalahating Diyos, mga anak na may pambihirang tagumpay at napakataas na posisyon sa loob ng divine race. Sumabat ang isa pa at sinabing napakababaw ng paliwanag na yun dahil ang tunay na dahilan ay nais ng divine race na kontrolin ang pag-unlad ng sangkatauhan sa pamamagitan ng Star Cloud Sect. Mula pa noon ay nag-aalala na ang divine race sa paglakas ng sangkatauhan ngunit hindi nila kayang puksain ang lahat ng tao ng sabay-sabay kaya sa pamamagitan ng pagkontrol sa malalaking puwersa tulad ng Star Cloud Sect ay hindi direktang napamamahalaan nila ang sangkatauhan. Nagsalita ang ikatlong tao at sinabing hindi siya naniniwala rito dahil ang divine race ay napakalakas at itinuturing tayong mga langgam kaya kailangan pa ba nilang mag-ingat sa sangkatauhan? Marahil ay mas nangingibabaw ang kanilang pagnanais na kumita kaya nila sinusuportahan ang Star Cloud Sect. Nabanggit pa niyang may nagsabi sa kanya na mahigit kalahati ng kita ng Star Cloud Sect ay ibinibigay sa divine race.
Nakinig lamang si Ming at hindi sumali sa pagtatalo dahil sa kanyang palagay ay lahat ng mga dahilang ito ay malamang na totoo. Hindi ganoon kasimple ang pagsuporta ng Divine Race sa isang malaking puwersa tulad ng Star Cloud Sect at tiyak na marami silang konsiderasyon. Sa mga sumunod na araw ay patuloy na nakipag-usap si Ming sa mga taong mula sa iba't ibang bansa at lugar at marami siyang natutunan tungkol sa iba't ibang kultura at kalagayan ng Star Cloud Sect. Hindi kasing haba ng inaasahan ang paglalakbay dahil makalipas ang 7 araw ay bumalik na ang barko sa Star Cloud Sect. Ang binatang nakaputi ay muling lumitaw sa loob ng barko at inutusan ang lahat na bumaba. Pagbaba nila mula sa barko ay natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang napakalaking plaza. Hindi lamang isang barko ang dumarating dahil ang plaza ay mayroon ng ilang daang libong tao. Hindi nagtagal ay hinati ang mga kandidato sa maliliit na grupo na may tig-1,000 katao at bawat grupo ay pinamunuan ng isang disciple ng Star Cloud Sect na magdadala sa kanila sa kani-kanilang pagsubok. Ang pinuno ng grupo ni Ming ay isang one-star disciple ng Star Cloud Sect na nagngangalang Wang Jian. Matigas ang kanyang mukha at sinabing siya ang gag-abay sa kanilang pagsubok at nagtakda siya ng ilang mga alituntunin na dapat sundin ng lahat dahil ang sinumang hindi sumunod ay mawawala ng kwalipikasyong maging disciple ng Star Cloud Sect. Walang sino man ang nang-ahas magsalita at nakinig na lamang sa kanyang mga patakaran. Ipinaliwanag ni Wang Jian na bagaman narating na nila ang Star Cloud Sect ay hindi pa sila tunay na mga disciple kaya bago lumabas ang resulta ng pagsubok ay hindi sila maaaring maglibot kung saan-saan o makipag-away sa sinuman at kapag nahuli ay agad na palalayasin. Dapat din nilang bantayan ang kanilang mga lingkod at pamilya at huwag hayaang mawala sa kanilang paningin, at ang huli ay kapag lumabas na ang resulta ay ang mga hindi pumasa ay dapat agad na umalis sa Star Cloud Sect dahil kung hindi ay papatayin sila ng walang awa. Matapos ang mahigpit na pananalita ay lamambat ang tinig ni Wang Jian at sinabing sundan na nila siya sa unang pagsubok. Ang unang pagsubok ay ang pagsukat ng lakas dahil ang lakas ay palaging ang unang pamantayan sa pagsukat ng kakayahan ng isang mandirigma at hindi lamang sa Star Cloud Sect kundi sa karamihan ng mga puwersa ay ito ang pangunahing batayan sa pagpili ng mga disciple. Ang proseso ay napakasimple dahil dinala sila ni Wang Jian sa harap ng isang malaking bakal na monumento na mahigit 10 metro ang taas, 3 metro ang lapad at 1 metro ang kapal. Ang monumento ay puno ng makakapal na nakaukit na mga simbolo at sa harapan nito ay may mga hanay ng mga antas. Binasa ni Ming ang paliwanag na nakasulat sa tabi at naunawaan niyang may 3 hanay ng mga antas ang monumento. Ang unang hanay ay may pinakamalalaking dibisyon kaya bawat dibisyon ay katumbas ng 1,000 dragon na lakas na katumbas ng 1 trilyong kilo ng puwersa. Ang hanay na ito ay may 10,000 dibisyon at ang pinakamataas ay maaaring umabot sa 1 kwadrilyong kilo. Ang ikalawang hanay ay may unit na 100,000,000 kilo at may 9,999 na dibisyon na may pinakamataas na 9,999 kilo. Ang ikatlong hanay naman ay may unit na 10,000 kilo at may parehong 9,999 na dibisyon na may pinakamataas na 99,999,000 kilo. Ipinaliwanag ni Wang Jian kung paano ito gamitin dahil isang buong lakas na suntok lamang ang kailangan at ipapakita ng bakal na monumento kung gaano kalakas ang puwersa ng suntok na yun. Ang sinumang hindi magpapailaw sa unang dibisyon ng unang hanay ay direktang matatanggal at sa madaling salita kung ang lakas ay mas mababa sa 1,000 dragon na lakas ay walang kwalipikasyong maging disciple ng Star Cloud Sect. Ito ay bahagyang ikinagulat ni Ming dahil noong siya ay pumasok sa Martial Saint ay kakaunti pa lamang ang kanyang lakas kumpara sa 1,000 dragon na lakas. Ipinapakita lamang nito kung gaano kataas ang pamantayan ng Star Cloud Sect sa pagpili ng mga disciple dahil ang libu-libong tao sa plaza na nagdilim sa sikat ng araw ay malamang na mababawasan sa wala pang 10,000 ang tunay na mananatili. Sa grupo ni Ming ay may nagsimula ng sumubok, ang unang tao ay buong lakas na sumuntok at nagpakawala ng malakas na sigaw na yumanig sa paligid ngunit wala itong saysay dahil ang kanyang suntok ay umabot lamang sa mahigit 100 bilyong kilo napakalayo sa 1 trilyong kilo. Sunod-sunod na sumubok ang iba mula sa pangalawa, pangatlo hanggang sa ika-367 tao at wala ni isa ang pumasa. Ang pinakamataas na naitala ay mahigit 6,000 bilyong kilo lamang. May nagreklamo mula sa likuran dahil ang hirap ng pagsubok sa taong ito ay napakataas at naalala niyang noong nakaraang taon ay 300 bilyong kilo lamang ang pamantayan, bakit ngayon ay naging 1 trilyong kilo?
Si Wang Jian ay nanatiling tahimik na nagmamasid at hindi nagkomento sa mga resulta ngunit sa sandaling iyon ay bigla siyang nagsalita. Ipinaliwanag niyang ang mataas na pamunuan ng Star Cloud Sect ay naglabas lamang ng bagong utos na itaas ang pamantayan sa pag-recruit ng mga disciple kaya hindi lamang ang pagsusulit ng lakas ang itinaas kundi pati na rin ang iba pang mga pamantayan ay mas pinahigpit at dapat silang maging handa sa pag-iisip at maaaring sa kanilang grupo ay wala ni isang makakapasa. Nang marinig ito ay nag-alab ang mga mata ng mga tao at may nagtanong kung bakit nila itataas ang pamantayan dahil kung ganoon ay paano pa makakakuha ng mga disciple ang Star Cloud Sect. Mahinahong sinabi ni Wang Jian na sasabihin niya sa kanila dahil sa pagkakataong ito ang mga makakapasa sa pagsubok ay direktang magiging 2-star disciple. Halos mapatalon ang lahat sa gulat sa direktang pagiging 2-star disciple ngunit walang sino man ang natuwa dahil kahit ang pagiging 1-star disciple ay mahirap na para sa kanila lalo pa ang 2-star disciple. Marahil ay nasayang lamang ang kanilang pagpunta sa taong ito. Tinanong ni Ming kung ano ang layunin ng Star Cloud Sect sa paggawa nito at sumagot si Wang Jian na kung makakapasa si Ming ay sasagutin niya ang kanyang tanong. Saktong si Ming na ang susunod na susubok. Noong una pa lamang siyang pumasok sa Martial Saint ay kayanan niyang abutin ng 1,000 dragon na lakas at ngayon ay mahigit 1,000 ulit nang tumaas ang kanyang lakas. Tumango siya at pumunta sa harap ng bakal na monumento at hindi niya ginamit ang Returning Origin Great True Force ni ang kapangyarihan ng kanyang mga lihim na kristal kaya isang simpleng suntok lamang ang kanyang ginawa. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa lupa na parang lindol at ito ay dahil sa lakas ni Ming na pumasok sa lupa mula sa kanyang mga paa. Ang mga dibisyon sa unang hanay ng bakal na monumento ay mabilis na tumaas mula 100,000, 1,000, 3,000 hanggang sa tuluyang huminto sa 3,875 dibisyon, 3,875 trilyong kilo ng puwersa. Si Wang Jian na kanina ay may mapanghamak na ekspresyon ay biglang naging seryoso ang mukha at siya ay tuluyang natigilan. Ang lakas na ipinakita ni Ming ay malamang na kayang gawin lamang ng mga 5-star disciple pataas at ang mga 5-star disciple ng Star Cloud Sect ay karamihang nasa longevity realm na. Malalim niyang tiningnan si Ming at magalang na sinabing kahanga-hanga ang kanyang lakas at talagang kahanga-hanga. Sa sandaling yun ay binago niya ang kanyang pananalita at tinawag si Ming na senior brother dahil malinaw na natitiyak niyang si Ming ay tiyak na magiging 2-star disciple. Ang ipinakita ni Ming ay napakalakas kaya tiyak na siya ay magiging tunay na 2-star disciple at sa Star Cloud Sect ay kailangang tawagin ng mga 1-star disciple ang mga 2-star disciple bilang senior brother kaya natural na binago niya ang kanyang pananalita. Samantalang ang iba ay patuloy sa kanilang malungkot na pagsubok sa lakas ay tinanong muli ni Ming si Wang Jian kung maaari na nitong sagutin ang kanyang naunang tanong. Magalang na tumugon si Wang Jian at sinabing oo dahil ang tanong ni Ming ay kung bakit biglang itinaas ng Star Cloud Sect ang pamantayan sa pagsubok. Ipinaliwanag ni Wang Jian na pagkatapos ng mahigit 100,000 taon ng pag-iipon at halos walang digmaan sa nakaraang ilang 10,000 taon ay kakaunti ang nawawala kaya ang bilang ng mga 1-star disciple ay lumampas na sa 10 milyon. Ngunit ang bilang ng mga 2-star disciple ay nasa 30,000 lamang. Dahil dito ay napagpasyahan ang mataas na pamunuan ng Star Cloud Sect na napakarami na ng 1-star disciples ngunit kakaunti ang 2-star disciples kaya sabay-sabay nilang itinaas ang pamantayan upang unti-unting bawasan ang bilang ng 1-star disciples at pataasin ang bilang ng 2-star disciples. Siyempre ito ay isang mahabang proseso na aabuti ng 1,000 hanggang 10,000 taon bago magpakita ng resulta. Tumango si Ming at sinabing kung gayon ay maliit na bilang lamang ng mga nagpunta ngayon ang tunay na mananatili. Kinumpirma ito ni Wang Jian at idinagdag na may isa pang dahilan kung bakit mas pinahigpit ang pagpili sa pagkakataong ito dahil ang ilang malalaking pamilya sa loob ng Star Cloud Sect ay muling pipili ng mga mapapangasawa at magagandang babae kaya nais nilang pumili ng mga mahuhusay mula sa mga bagong dating. Alam ni Ming na sa bawat malaking sekta ay may mga makapangyarihang pamilya at maraming miyembro ng mga pamilyang ito ay mga disciple ng sekta na may mahalagang posisyon. Kung mas matanda at mas matatag ang pamilya ay mas malaki ang kanilang kapangyarihan sa loob ng sekta. Upang mapanatili ang kanilang lakas ay kailangan nilang patuloy na magpasok ng bagong dugo at ang pagpili ng mapapangasawa at magagandang babae ay ang dalawang pinakamahusay na paraan dahil maging lalaki o babae ang mga henyong may potensyal at kinabukasan ang pangunahing pinipili ng mga pamilyang ito.
Binanggit ni Wang Jian na sa galing ni Ming ay tiyak na maraming pamilya ang magkaka-interes sa kanya at ang payo niya ay dapat maging maingat si Ming dahil anumang magandang alok ang ibigay ay dapat munang isaalang-alang ang kanilang pinagmulan. Natawa si Ming dahil siya ay naparito upang makita ang anak ng pinuno at anong pamilya ang makakapantay sa mismong pinuno ng Star Cloud Sect. Nagpasalamat siya sa paalala at sinabing nauunawaan niya. Natapos ang pagsubok ng kanilang grupo at gaya ng inaasahan ay si Ming lamang ang pumasa. Makalipas ang 2 oras ang dating siksik na plaza ay nabawasan sa mahigit 300 tao na lamang. Ang 300 ito ay sama-samang pinagsama at pinamunuan ng isang 3-star disciple. Ang 3-star disciple na ito ay nagngangalang Li Kang at malamang na siya ay nasa antas ng Magic King. Napakabuti ng kanyang pakikitungo dahil nakangiti siya sa lahat at masayang kausap. Nang kumpleto na ang lahat ay sinabi niyang ang mga ito ay malapit ng maging pangunahing mga disciple ng Star Cloud Sect at susundan na nila ang ikalawang pagsubok. Nang tanungin ng isa kung gaano kahirap ang ikalawang pagsubok kumpara sa una ay sinabi ni Li Kang na mas mahirap ito at kalahati lamang sa kanila ang makakapasa. Nang marinig ito ay biglang nanigas ang mga mukha ng lahat at kinabahan sila. Ipinaliwanag ni Li Kang na ang ikalawang pagsubok ay mas simple dahil kailangan lamang nilang ilabas ang kanilang Divine Infant at dumaan sa isang dagat ng apoy at itinuro niya ang isang pintuan na hindi alam kung kailan lumitaw. Sa loob nito ay naglalagablab ang apoy at hindi alam kung saan ito patungo. Ang pintuang ito ay patungo sa dagat ng apoy kung saan maraming kakaibang uri ng apoy na sadyang nanununog ng kaluluwa kaya kailangan nilang maging maingat. Pagkatapos dumaan sa dagat ng apoy ay makikita nila ang pintuang palabas na magbabalik sa kanila sa plaza. Pumila ang lahat at isa-isang pumasok, si Ming ay nasa unahan at siya ang unang nagpadala ng kanyang divine form patungo sa pintuan patungo sa dagat ng apoy at isang masa ng chaos na banal na liwanag ang pumasok. Ang iba naman ay naglabas ng kanilang divine infant na may ibang anyo kumpara sa divine form ni Ming at ang kanilang kapangyarihan ay hindi maaaring ihambing. Pagpasok ng divine form ni Ming sa dagat ng apoy ay bahagya lamang siyang nakaramdam ng init. Hindi siya interesadong magtagal doon kaya mabilis siyang nagpatuloy ngunit hindi nagtagal ay may mga dragon ng apoy na lumabas mula sa lupa na may iba't ibang kulay gaya ng lila, asul, puti at pula na humahabol sa kanya sa lahat ng direksyon. Ang iba't ibang kulay ng mga dragon ay tila kumakatawan sa iba't ibang uri ng apoy na may kakaibang katangian ng panununog. Hindi siya nag-aksaya ng panahon at direktang inilabas ang Heaven-Turning Sword Seal at buong lakas na hamampes sa mga ito. Ang mga dragon ng apoy ay hindi nakayanan ng kanyang lakas at sunod-sunod na sumabog na naging mga tilamsik ng apoy na nahuhulog mula sa langit. Siya ay sumailalim sa ikalimang pagbabago ng Heavenly God Transformation kaya ang kanyang kaluluwa ay ubod ng tigas at ang mga apoy na ito ay hindi siya kayang saktan. Sa kanyang paglalakbay ay hindi mabilang na dragon ng apoy ang kanyang napatay hanggang sa wakas ay nakita niya ang isang pintuan at agad siyang lumabas. 15 minuto pa lamang ang nakalipas mula nang siya ay pumasok sa dagat ng apoy. Sa labas ng pintuan ay may ilang disciple ng Star Cloud Sect na nag-uusap at sa kanilang inaasahan ay aabuti ng 2 oras bago may unang lumabas dahil talagang mahirap kalabanin ang mga dragon ng apoy. Ngunit wala pa silang gaanong napag-uusapan nang makita nilang isang divine form ang lumabas na may nakamamanghang kapangyarihan at ito ay si Ming. Paglabas ni Ming ay agad na bumalik ang kanyang divine form sa kanyang katawan at magalang niyang binati ang mga disciple. Ang mga ito ay puno ng pagkamangha at sinabi ni Li Kang na talagang nakakamangha si Ming dahil sa loob ng daan-daang taon ay ngayon lamang siya nakakita ng taong ganoon kabilis dumaan sa dagat ng apoy at ito pa ay mas pinalakas na bersyon nito. Nang tanungin ni Ming kung ano ang ikatlong pagsubok ay sinabi ni Li Kang na 2 pagsubok lamang yun at nakapasa na siya. Pinuri ni Li Kang ang kanyang talento at sinabing tiyak na maraming pamilya ang mag-aagawan sa kanya kaya dapat siyang maging handa. Nagulat si Ming sa salitang aagawan at ipinaliwanag ni Li Kang na ang kanyang resulta ay mabilis nakakalat at ang mga pamilya at mayayamang opisyal ay magnanais na kunin siya bilang manugang at maaaring may mga master sa longevity realm na personal na dumating upang agawin siya kaya mas mabuting huwag siyang lumaban at sa halip ay makipag-usap na lamang pagbalik. Hindi makapaniwala si Ming dahil ang pag-aasawa ay isang mahalagang bagay kaya paano ito maaaring gawin sa pamamagitan ng puwersa.
Nagtanong siya kung ano ang susunod niyang dapat gawin at sinabi ni Li Kang na siya ay isa ng two-star disciple kaya kailangan na niyang mag-report at kunin ang kanyang token at unang taong allowance at personal siyang dinala nito sa lugar ng pagre-report na isang sinaunang bulwagan. Walang espesyal sa pagre-report dahil pagtatala lamang ito ng boses imahe at talento at pagpaparehistro. Ang kapansin-pansin ay ang token na natanggap ni Ming dahil ito ay may pagkakahawig sa merit ring na mayroon siya noon at naglalaman ng maraming impormasyon kasama na ang kanyang mga kontribusyon. Ang mga kontribusyon sa Star Cloud Sect ay sinusukat sa puntos at bawat puntos ay maaaring ipalit sa isang longevity coin. Maraming paraan upang makakuha ng puntos tulad ng paglaban sa mga demonyo, paghahanap ng mga mahahalagang halaman at materyales para sa Star Cloud Sect at maging ang pag-angat ng kakayahan o star level ay may kaukulang puntos din. Pagkatapos makuha ang mga kinakailangan at makalabas ng bulwagan ay dinala naman ni Li Kang si Ming sa kanyang magiging tirahan na isang maliit na bayan. Ang bayan ay hindi gaanong kalakihan at 6 na two-star disciple lamang ang nakatira doon. Bukod sa kanila ay may mga lingkod at katulong na nag-aalaga ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mayroong hindi mabilang na mga katulad na bayan sa Star Cloud Sect, syempre ang mga 3-star at 4-star disciple ay nakatira sa mas malalaking lugar na maaaring mga malalaking bayan o maging mga county. Ang mga 5-star disciple naman ay kadalasang may sariling lungsod kung saan ang buong populasyon ay naglilingkod sa kanila. Pagdating ni Ming sa bayan ay agad na sumunod sina Mo Yidaw at Lian Er. Ang kanyang tinitirhang bakuran ay napakalaki at maraming lingkod na magalang na naglilingkod sa kanila. Ipinamahala ni Ming ang lahat ng tao kay Lian Er at sinimulan niyang pag-isipan kung paano mabilis na magiging 5-star disciple. Alam ni Ming na ang karamihan sa mga 5-star disciple ng Star Cloud Sect ay nasa ika-9 na antas ng Dharma Heaven o maging sa unang antas ng Longevity Realm. Kung nais niyang maging 5-star disciple ay napakataas ng pagsubok. Ngunit mula sa mga impormasyong nakuha niya kina Wang Jian at Li Kang ay mayroong isang makatarungang sistema ng pagsusuri ang Star Cloud Sect kaya kung mas mataas ang kakayahan ay mas madaling maging mataas na star level. Sa parehong pagsubok para sa 5-star disciple ang isang nasa unang antas ng Longevity Realm ay kailangang maabot ang dobling pamantayan upang makapasa samantalang ang isang nasa ika-9 na antas ng Dharma Heaven ay kailangan lamang maabot ang normal na pamantayan. Upang maging 5-star disciple ay kailangan ni Ming na dumaan sa bawat hakbang, una ay maging 3-star pagkatapos ay 4-star at sa wakas ay 5-star. Kahit na wala siyang pahinga sa pagtahak ng lahat ng ito ay aabutin pa rin ito ng mahigit 1 buwan. Ngunit bago pa man siya makapagsimula sa pagsubok para sa 3-star ay may dumating ng problema. Una ay dumating ang 5 iba pang 2-star disciple sa bayan upang bumati at lahat sila ay nasa ika-5 antas ng Dharma Heaven. Hindi pa sila nagtatagal sa pag-uusap nang biglang may sumabog na pinto at isang lingkod na sugatan ang dumating na sumisigaw na dumating na raw ang mga naghahanap ng manugang. Agad na naunawaan ni Ming na dumating na ang mga masasamang puwersa na naghahanap ng manugang at mabilis niyang itinulak si Mo Yidaw at sinabing ito ang humarap sa kanila. Nagulat si Mo Yidaw at nagtanong kung paano siya haharap at sinabi ni Ming na magpanggap itong siya at hayaan ang mga ito na dakpin siya. Sumimangot si Mo Yidaw at sinabing hindi maganda ito dahil kapag natuklasan nila ang katotohanan ay tiyak na mabubugbog siya at hindi niya yun kakayanin. Malamig na ngumiti si Ming at pinaalalahanan nito na bago sila umalis ay sinabi ng pinuno na dapat ibigay ang lahat ng kanyang hihilingin kaya ang maliit na kahilingang ito ay hindi ba nito kayang gawin? Kung ganoon ay paano pa siya magiging manugang ng pinuno? Hindi makatanggi si Mo Yidaw sa ganoong pananagutan kaya nag-ipon siya ng tapang at lumabas. Mula sa malayo ay pinanood ni Ming ang nangyari at paglabas ni Mo Yidaw at pagpapakilala bilang si Ming ay agad na dumating ang ilang master sa Longevity Realm at diretsyong dinakip siya. May 2 pamilya pa na nag-away dahil sa pag-aagawan sa kanya at nawasak ang kalahati ng bayan. Habang pinapanood si Mo Yidaw na sumisigaw habang dinadakip ay pinunasan ni Ming ang kanyang malamig na pawis at sinabi kay Lian Er na tila hindi ligtas manatili rito kaya dapat muna silang magtago ng ilang araw. Pumalakpak si Lian Er at sinabing may alam siyang lugar na angkop para sa kanila. Nagtaka si Ming at nagtanong kung paano ito nalaman at kung napunta na ba ito noon sa Star Cloud Continent. Tumawa si Lian Er at sinabing hindi dahil narinig lamang niya mula sa mga lingkod na ang Star Cloud Sect ay may sariling mga bahay panuluyan na napakamahal para sa mga tagalabas ngunit napakamura para sa mga miyembro ng sekta at ang karangyan nito ay mas mataas kaysa sa kanilang kasalukuyang tirahan.
Kung nais ni Ming na hindi maabala ay ito ang pinakamagandang lugar. Nagliwanag ang mga mata ni Ming at pinuri si Lian sa kanyang pag-iisip at agad silang umalis nang hindi man lamang nagpaalam sa mga lingkod. 100 milya ang layo ay nakakita sila ng isang lungsod na may isang star cloud bahay panuluyan. Ang bahay panuluyan na ito ay isang 3-star bahay panuluyan at kung mas mataas ang star level ng bahay panuluyan ay mas maganda ang serbisyo at kapaligiran. Ang 3-star bahay panuluyan ay libre para sa mga 3-star disciple pataas ng Star Cloud sect at may malaking discount para sa mga mas mababa sa 3-star. Halimbawa si Ming ay isang 2-star disciple kaya ang kanyang bayad ay 30% lamang ng regular na presyo at libre pa ang pagkain at inumin. Napakalaki ng bahay panuluyan at maraming bakuran ngunit ang pinakamagagandang bakuran ay okupado na kaya ang nakuha ni Ming ay isang nasa gitnang mataas na antas. Ngunit kahit na ito ay mas malaki pa rin kaysa sa kanyang nakuhang tirahan at marami ring lingkod na pawang magagandang dalaga at gwapong lalaki na magalang at maayos kumilos halatang sanay na sanay. Kaayos pa lamang ni Ming sa kanyang bagong tirahan nang may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Lian at malakas na sinabi na dumating ang Star Cloud Envoy. Nagulat si Ming dahil naalala niyang noong binanggit ni Mo Yi daw ang tungkol sa pagiging manugang ay nabanggit din ng Star Cloud Envoy. Mula nang dumating siya sa Star Cloud Continent ay partikular niyang itinanong ito at nalaman niyang ang Star Cloud Envoy ay isang posisyong hinahawakan ng hindi bababa sa 5-star disciple, isang napakataas na posisyon sa Star Cloud sect at isang napakapopular na trabaho na hindi mabilang na tao ang nag-aagawan. Ang Star Cloud Envoy ay pinaupo na ni Lian sa bulwagan at paglabas ni Ming ay nakita niya ang isang binata na naghihintay sa kanya. Magalang siyang bumati at tinanong kung ano ang sadya nito. Tumayo ang sugo at tiningnan si Ming at may katamtamang lamig na tinanong kung siya nga ba si Yeming. Kinumpirma ito ni Ming at ipinakilala ng sugo ang kanyang sarili bilang Star Cloud Envoy at sinabing naparito siya upang sabihin na kapag naging 5-star disciple na si Ming ay tutulungan niya itong makapasok sa Star Cloud Mansion. Ang Star Cloud Mansion ay ang tirahan ng pinuno at ang mga nagtatrabaho roon ay kailangang hindi bababa sa 5-star disciple. Pinaningkitan ni Ming ang kanyang mga mata at nagtanong kung sino ang kinakatawan ng sugo at kung si Lady Han ba yun. Sumama ang mukha ng sugo at sinabing wala pa siyang karapatang magtanong, malamig na tumawa si Ming at sinabing kung ganoon ay babalik na lamang siya sa Tianyuan Continent bukas dahil ang pagiging disciple ng Star Cloud sect ay hindi na niya kailangan. Nanlamig ang tingin ng sugo at sinabing napakaisip bata ni Ming at alam ba nito kung gaano kalalim ang tubig dito. Kung babalik siya ay maging si Di Xiong ay hindi siya kayang protektahan. Biglang ngumiti si Ming at sinabing tila ang sugo ay talagang sugo ni Lady Han. Doon lamang naunawaan ng sugo na nililinlang lamang siya ni Ming sa mga naunang salita nito. Kung paano nito nahulaan na si Lady Han ang nasa likod niya ay hindi niya maintindihan. Hindi niya alam na ang ikalawang antas ng Chaos Calculation Method ay may kakayahang gumamit ng pinakamaliit na piraso ng impormasyon upang mahinuha ang pinakamataas na posibilidad. Hindi rin naman lubas na nakatitiyak si Ming dahil nadama lamang niyang ito ang pinakamalaking posibilidad at nang magsalita siya ay nagulat ang ekspresyon ng sugo na nagpatunay na tama ang kanyang hinala. Sinabi ng sugo na talagang tuso si Ming at bahagya siyang humanga rito. Humingi ng paumanhin si Ming at sinabing ayaw niyang maging isang mangmang na piraso ng laro dahil kahit na maging piraso ng laro man siya ay nais niyang maging isang pirasong may pangunawa. Kahit hindi sabihin ng sugo ay alam niyang ang bagay na ito ay may kinalaman sa labanan ng kapangyarihan sa loob ng Star Cloud sect. Sinabi ng sugo na sabihin na niya kung ano ang gusto niyang sabihin. Nagtanong si Ming ng pangalan nito at sinabing nagpahanda na siya ng handaan at inaanyayahan niya itong Sam-alo. Sa hindi malamang dahilan ay nagkaroon ng pagnanais ang sugo na makipagkaibigan kay Ming at pumayag siya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Hua Zedong, isang 6-star disciple ng Star Cloud sect. Mabilis si Lian at wala pang sandali ay may isang masaganang handaan na nakahain sa mesa. Si Ming mismo ang nagbuhos ng alak at nakangiting sinabi na bagaman siya ay bagong dating sa Star Cloud Continent at may korona ng magiging manugang, alam niyang ang lahat ng ito ay maaaring mauwi sa wala at nagtaka siya kung si Lady Han ay nag-imbita ng ilang 10 o 100 tulad niya. Noong hindi pa nagsasanay si Hua Zedong ay mahilig na siya sa alak at noon ay kalahating tasa pa lamang ay lasing na siya. Nang maglaon ay tumaas ang kanyang kakayahan kaya natural na hindi na siya nilalasing ng alak.
Ngunit ang alak na ibinigay ni Ming ay hindi ordinaryo dahil ito ay alak na kayang lasingin maging ang mga nasa longevity realm, kaya pagkatapos ng isang tasa ay bumigat na ang dila ni Hua Zedong. Tinawag niya si Ming bilang kapatid at namula ang kanyang mukha at biglang naging napakamagiliw ang kanyang pananalita. Sinabi niyang talagang napakatalino ni Ming at tama ito dahil may 56 na tulad niya na inanyayahang maging manugang ng pinuno at lahat sila ay nakapasok na sa Star Cloud sect. Tumango si Ming dahil 56 na tao at lahat ay mga henyo at sa bandang huli ay isa o dalawa sa kanila ang makakamit ng mga kondisyon at mapapansin ng dalaga. Kinumpirma ito ni Hua Zedong dahil matagal nang alam ng 7th aunt ang ugali ng dalaga at gusto nito ang mga tulad ni Ming at kung hindi man si Ming ay may iba pang magugustuhan. Naningkit ang mga mata ni Ming at tinanong kung ang 7th aunt ay si Lady Han. Tumango si Hua Zedong dahil ang 7th aunt ay ang ikapitong kapatid na babae ng pinuno na nagngangalang Nangong Feiyan at malalim ang tiwala ng pinuno sa kanya. Tinanong ni Ming kung may binabalak ang Lady Han sa labis na pag-aasikaso sa pag-aasawa ng dalaga. Kahit nalasing si Hua Zedong ay nagkaroon siya ng biglang pagka-alerto at sinabing hindi niya talaga alam ang tungkol dito. Si Lian na nagbubuhos ng alak ay nakangiting nagsalita at nabalitaan daw niyang ang anak ng 7th aunt ay malapit ng maging ganap na dalaga at nais nitong may kasal sa divine race ngunit dahil nariyan ang panganay na dalaga ay wala itong pagkakataon. Nang marinig ito ni Hua Zedong ay nawala ang kanyang huling pagka-alerto at tumawa sinabing kahit isang munting lingkod ay nauunawaan ang mga bagay na ito at talagang maraming talento sa paligid ni Ming. Bahagyang nagtaka si Ming kung kanino narinig ni Lian ang mga ito. Sinabi ni Hua Zedong na ang nais ng 7th aunt na ipakasal ang kanyang anak sa divine race ang unang dahilan kung bakit nagsisikap siyang hanapan ng manugang ang panganay na dalaga at may ikalawang dahilan na tiyak na hindi mahuhulaan ni Ming. Naging interesado si Ming at tinanong kung ano ang ikalawang dahilan. Ipinaliwanag ni Hua Zedong na labis na minamahal ng pinuno ang panganay na dalaga at may mga nag-aalalang maaaring ipamana rito ang pamumuno ng sekta. Nang masabi ito ni Hua Zedong ay bigla siyang tumigil tila batid niyang hindi dapat niya ito sinasabi. Si Lian ay nagliwanag ang mga mata at tila may malalim na iniisip. Nais pa sanang magtanong ni Ming ngunit biglang tumayo si Hua Zedong at sinabing may mahalaga pa siyang gagawin kaya kailangan na niyang umalis. Hindi na siya hinintay na pigilan pa ni Ming at agad na lumisan. Pagkaalis ni Hua Zedong ay hinarap ni Ming si Lian at tinanong kung saan ito narinig ang mga sinabi nito. Nakangiting sumagot si Lian na sinasadya lamang niyang mag-imbento upang subukan ang sugo at hindi niya inaasahang tama pala siya. Hindi tiyak ni Ming kung naniwala siya o hindi ngunit tumango na lamang siya at hindi na nagtanong pa. Nagtanong si Lian kung ano ang susunod na gagawin ni Ming. Sumagot si Ming na wala siyang magagawa dahil si Lady Han ay pumili ng 56 na tao at tiyak na bawat isa ay may pambihirang talento kaya maaaring hindi siya ang makakaabot sa huling hakbang. Nakangiting nagtanong si Lian kung ayaw ba ni Ming na maging manugang ng pinuno. Sumagot si Ming na kahit na maging manugang pa siya ng pinuno ay ano naman ang halaga nito. Ang posisyong ito ay maganda pakinggan ngunit sa totoo ay napakataas at nakakabingi ng lamig at ang kanyang pagpunta sa Star Cloud Continent ay isang pormalidad lamang. Ngunit sinabi ni Lian na hindi naman nawala ng saysay ang kanyang pagpunta dahil siya ay isa ng disciple ng Star Cloud sect, biglang tinitigan ni Ming si Lian at tinanong kung sino talaga siya. Tila natakot si Lian at biglang namula ang kanyang mga mata at humikbi at nagtanong kung bakit biglang naging ganoon kabagsik si Ming sa kanya. Malamig na sinabi ni Ming na noon pa man ay alam na niyang hindi ordinaryo si Lian ngunit hindi niya inaasahang may koneksyon ito kay Lady Han at nagtanong kung isa ba itong espiya na ipinadala nito. Galit na sinabi ni Lian na hindi niya kilala si Lady Han at nagtatampo siyang tumalikod at umalis. Sinundan siya ni Ming ngunit wala na si Lian sa kanyang paningin at nagulat siya kung nasaan na ito. Malinaw na umalis si Lian at biglang nakaramdam si Ming ng kawalan sa kanyang paligid. Sino nga ba talaga si Lian na matagal na nanatili sa kanyang tabi at isa nga kayang espiya? Kinabukasan ay bumalik si Mo Yi daw sa bahay panuluyan. Pagtingin ni Ming ay puno ng pasa at gallows ang mukha nito malinaw na binugbog ito ng husto. Umupo si Mo Yi daw at galit na sinabing talagang walang konsiderasyon ang mga taong yon dahil sinabi na nga niyang hindi siya si Ming ay ipinasok pa rin siya sa silid ng kasal, at nang ipasok siya roon ay hindi niya inaasahang ganoon kainit ang babae dahil agad itong yamakap sa kanya at bilang isang lalaki ay hindi niya napigilan ang sarili at natuluyan niya itong sipingan.
Nagulat si Ming at tinanong kung ano ang sumunod na nangyari. Bumuntong hininga si Mo Yi daw dahil ang babae ay talagang napakaganda kaya hindi niya napigilan ang kanyang sarili at hindi niya ito masisisi. Nang malaman ng babae na hindi siya si Ming ay nag-ipon ito ng grupo ng tao upang patayin siya at walang pagpapahalaga ang babaeng ito sa kanyang kabutihan gayong noong gabing yun ay ibinigay niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Walang interes si Ming sa kung ano ang kakayahan ni Mo Yi daw at tumawa na lamang siya ng malakas sinabing talagang malakas pa rin ito. Naging seryoso si Mo Yi daw at sinabing bagaman siya ay nabugbog ay mayroon siyang mahalagang nalaman dahil nabalitaan niya sa pamilyang yun na ang Legendary Academy ay magre-recruit sa Star Cloud Sect. Sa hindi malamang dahilan ay hindi kailanman tinanggap ng Legendary Academy ang Star Cloud Sect at ang recruitment na ito ay isang bagay na hindi pa nangyayari kailanman. Nagtanong si Ming kung ano ang kinalaman nito sa kanya dahil siya ay nasa Star Cloud Sect hindi sa Legendary Academy. Ipinaliwanag ni Mo Yi daw na may malaking kinalaman nito dahil sa loob ng halos 10,000 taon ay wala ni isang tao mula sa Star Cloud Sect ang nakapasok sa Legendary Academy at kung makapasok siya ay isang malaking karangalan na magdudulot ng espesyal na pagtingin sa kanya ng mataas na pamunuan. Nagtaka si Ming dahil ang Star Cloud Sect ay puno ng mga henyo kaya bakit wala ni isa ang nakapasok sa Legendary Academy. Ipinaliwanag ni Mo Yi daw na dahil may koneksyon ang Star Cloud Sect sa Divine Race ay mababa ang tingin ng Legendary Academy dito kaya gumawa sila ng dalawang hanay ng pamantayan at ang mga mula sa Star Cloud Sect ay kailangang dumaan sa mas mahigpit na pagsubok at ito ang dahilan kung bakit sa loob ng halos 10,000 taon ay wala ni isa ang nakapasa. Sinabi ni Ming na kung ganoon kahigpit ay bakit pa siya sasali. Sumagot si Mo Yi daw na sumali lamang siya dahil wala namang mawawala at paano kung makapasa siya. May pumasok sa isipan ni Ming dahil noong siya ay Crown Prince pa ay plano na niyang sumali sa Legendary Academy ngunit hindi pa siya Martial God noon kaya naantala ito. Ngayong hindi na niya maaaring gamitin ang pagkakakilanlan ng Crown Prince ay mas mahirap nang makapasok sa Legendary Academy. Ang pagkakataong ito ay isang magandang oportunidad dahil kung magtagumpay siya ay siya ang magiging unang tao mula sa Star Cloud Sect sa loob ng 10,000 taon at ito ay talagang kaakit-akit. Mula nang dumating siya sa Star Cloud Sect ay wala naman talaga siyang interes sa pagiging manugang sa halip ay nagustuhan niya ang ideya ng pagsali sa Star Cloud Sect na mas malaki ang impluwensya kumpara sa Immortal Temple. Dahil may balak siyang umunlad sa Star Cloud Sect ang pagkakaroon ng ganitong karangalan ay isang magandang bagay. Matapos pag-isipan ay nagpasya siyang subukan ito gaya ng sinabi ni Mo Yi daw kahit na hindi siya magtagumpay ay wala namang masamang epekto dahil ilang araw lamang ng panahon ang masasayang. Nang makitang pumayag si Ming ay sinabi ni Mo Yi daw na ang Legendary Academy ay nagtayo ng plataporma sa mismong harapan ng Star Cloud Mansion at sa ngayon ay 3 tao pa lamang ang naglakas loob na sumubok at lahat sila ay bigo. Kung magtagumpay si Ming ay tiyak na mapapansin siya ng pinuno at nabalitaan pa niyang lihim na nag-utos ang pinuno na kung sino man ang makapasa sa pagsubok ng Legendary Academy ay tatanggapin niya bilang personal na disciple. Nagulat si Ming at nagtanong kung tumatanggap pa ba ng disciple ang pinuno ng Star Cloud Sect. Ipinaliwanag ni Mo Yi daw na ang pinuno ay isang pambihirang tao at napakataas ng kanyang pamantayan sa pagtanggap ng disciple kaya hanggang ngayon ay wala pa siyang tinatanggap. Ngunit dahil sinabi niya ito ay tiyak na hindi siya magbabago ng isip at kung si Ming ay magiging disciple ng pinuno ay magiging karapat-dapat siya sa anak nito. Sinabi ni Ming na marahil ay hindi ito ganoon kadali ngunit dahil nakapagpasya na siya ay hindi na kailangan pang mag-isip ng labis kaya pumunta na lamang siya roon at tingnan kung ano ang mangyayari. Kinabukasan ay nasa harapan ng Star Cloud Mansion sina Mo Yi daw at Ming, gaya ng nabalitaan ay may isang gintong plataporma sa mismong harapan ng pinto ng Star Cloud Mansion at ang platapormang ito ay may 9 na antas at mas mataas pa kaysa sa pinakamataas na gusali ng Star Cloud Mansion. Sa plataporma ay nakatayo ang isang binata na nakapikit at hindi gumagalaw. Sa paligid ng plataporma ay may hindi mabilang na mga tao na nanunood ngunit ang plataporma ay walang katao-tao dahil walang sino man ang naglalakas loob na umakyat. Hindi nagmamadali si Ming at sa halip ay nakinig sa mga usapan ng mga tao. Isang tao ang nagsabi na talagang nakakahiya ang Star Cloud Sect dahil isang tao lamang ang ipinadala ng kabilang panig ngunit walang sino man ang makatalo rito. Lumapit si Ming at magalang na nagtanong kung sino ang taong ito. Ang kausap ay tila nabibigo at hindi man lamang lumingon at sinabi niyang ang taong yon ay isang tagapagmana ng Legendary Academy at ang sinabi nito ay kung may sino man sa parehong antas ang makakatalo rito ay maaari itong sumali sa Legendary Academy.
Tiningnan ni Ming ang tao sa plataporma at ito ay nasa unang antas ng Dharma Heaven at nagtaka siya dahil ang unang antas ng Dharma Heaven ay hindi dapat napakahirap kaya wala ba talagang makatalo rito sa Star Cloud Sect.